Nakapasa na po sa House of Commons ng Canada ang 2025 budget at isa sa pinupondohan nito ay ang TR to PR pathway para sa 33,000 na mga temporary residents para maging permanent resident. Kapag fully approved na itong budget, guys, that means lalarga na ang TR to PR pathway. 2026 to 2027 ang programang ito eh. At ang tanong ko sa inyo ay qualified ba kayo? At ready na ba kayo o nagre-ready na ba kayo para sa PR pathway na ito? Huwag kayong pahuhuli. So yun ang ating topic ngayon, guys. Hello everyone, si Ate Manchi po and welcome back sa ating channel. Sa inyo na mga viewers, thank you very much. Sa mga dating subscribers, salamat po. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, very easy. Click the subscribe button. Ano po? You can also support me by being a member. Just click the join button, guys, and be a member of this channel. Gusto ko ng pasalamatan ng ating mga channel members. May bago tayo, si Jepons JFY Darters. Thank you, Jepons, for signing up. Also, thank you kay Jency, Joy, Gabriel TV, Nanette Lapira, Ariandel Malinaw, kay Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Pinene, Marciano at Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. May kaugnayan kasi po yung budget ng Canada na pinagtalakayan a week ago dito sa House of Commons at nakapasa na sa House, then hintay na lang po sa Senate and then Royal Assent and then yun na, batas na ito. At kasama po sa pinupuntuhan ay ang of course, lahat ng mga programa ng gobyerno. At ang mas interesado ako ay dun sa 19 million daw po dollars ang budget for the TR to PR pathway. Ano ho? So, yun ang ating paksa, ang TR to PR. Kasi ito po'y minsan lang gawin sapagkat ito ay parang bonus lang po ito. The last time was 2021 after the pandemic na nagkaroon po tayo ng TR to PR at naku po, nagunahan pero merong mga nahuli hindi nakapasok kasi hindi ready, parang nabigla sila 90,000 yan noon 2021 but this time mas maliit po, 33,000 lamang. Ilan ba ang ating mga temporary residents o yung mga may work permit? Ay ayon po sa record is about almost 1.4 million ang may work permit. Imagine, kapiraso lang po ng bilang na yon yung 33,000. That means it's going to be a race. Unahan ito, guys, no? So, yun ang ating pag-uusapan. Ayon po sa Canada Immigration Level Plans na ini-announce lang a few weeks ago, ay meron tayong tinatawag na transitioning of up to 33,000 na temporary workers to permanent residency in 2026 to 2027. Ang sabi dun, guys, this initiative will target workers who have established strong roots in the communities they are paying taxes and helping to build a strong economy that Canada needs. Yun po yung brief description. Wala pa, guys, masyadong mga detalye. Nagtatanong na nga kayo sa akin, ano na po ba ang progress? Wala pa, guys, progress. Pero naka-state po yan doon sa immigration plan. May budget po yan. Kaya it will go on 2026 to 2027. Ang tanong na lamang ay anong preparasyon ang dapat ninyong gawing paghahanda? Anong preparasyon ang dapat gawin ninyo? Yun. 33,000 po is just a small portion ng foreign workers. So, magigi po itong unahan talaga. Noong 2021, TR to PR pathway, guys, ay November yon natapos. It started in May up to November. So, medyo matagal ho yun, no? Pero marami pa rin hindi naka-apply kasi 90,000 noon. Ngayon naman, mas maunti, guys, 33,000 lang. Kaya, mas magiging intense ang competition po ninyo ngayon. Handa na ba kayo? Ano ang dapat ninyong ihanda? Tsaka isang tanong nga siguro, ako ba'y qualified? Mahirap sagutin, guys, yung kung ako ay qualified kasi wala pa silang nilalabas na criteria. But patapos na ang November, December, January is 2026 na. We don't know kung kailan to isisimulan, kung anong buwan. Hindi ho ako makakapag-predict. Nobody can predict. Only the IRCC can announce kung anong buwan ito sisimulan. Basta po, this will be in 2026. So, ang pinakamaganda dyan ay preparasyon. Kung interesado kayo, preparasyon. Balita ko nga yung mga ibang consultants ay busy na.
meron na silang mga clients preparing for this. Ganun ho ka advanced ang iba sa mga interesado sa programang ito. So, wala pa pong criteria. All we know, guys, ito ay para sa mga work permit holders. Okay, work permit holders. Kayo ba isa sa work permit holders? Okay. Ngayon, yun daw nakapag-establish ng strong roots in the community. Anong ibig sabihin nung nakapag-establish ng strong roots? Ang iniisip ko doon siguro yung talagang nagtatrabaho na. Ilang taon na kayo nagtatrabaho sa Canada? Nakakailang renew na kayo ng inyong work permit. Siguro yun yung strong roots, ano ho. So, ako lang, iniisip ko lang yun. At saka yung nagbabayad ng tax. Yun, ano ho, nagbabayad ng tax. Siyempre, kung kayo ay officially working at meron kayong employer na officially deklarado, siyempre nagbabayad kayo ng tax. So, qualified kayo, di ba? At ano pa ba? Hindi po natin ma-predict yung ibang bagay. So, ang pinakamaganda ay let's look back at the 2021 TR to PR pathway. Tingnan natin kung anong ginawa nila noon. Ano ho? Okay, let's start. Una sa lahat, anong sektor ang posible po na mapasok dito? Sa ngayon, alam naman natin na ang binibigyang importansya po at paraging exempted sa mga restrictions ay yung katulad po ng healthcare, construction kasi meron po tayong housing crisis. Sa ngayon, medyo okay na ang housing problem natin. Mga nasa linya po ng construction, malamang kasama kayo. Construction and trades, posibleng kasama po yan. Food processing, kasama po kaya ang food processing. Agriculture, posible din guys, no? So, hanggang sa ngayon guys, hindi natin masabi talaga kung ano-anong sector ang kasama. So, in the meantime, ano ang magiging eligibility? Last time po, noong 2021, ito yung eligibility. You have to be in Canada. I'm sorry guys, kailangan nasa Canada po. Sa mga outside Canada. Yun po, be in Canada. Have a valid status in Canada. At ano yung valid status mo? Work permit. Open work permit. PGWP. Ano ho? Yan. Plan to live in Canada. Ito, meet or exceed the language requirements. Oops, pag-uusapan natin yan guys. Be currently employed. Have eligible work experience. Not a refugee claimant in Canada. I-click natin guys yung meet or exceed the language requirements. IELTS, CELPIP, ano pa, yung lahat ng mga test na po pwede. Reading, writing, speaking, listening. Dati po noon ay level 4, pasado na. Pero guys, make it better. Okay? Mas mataas, mas maganda po. Level 4, level 5, level 6, level 7, hanggat kaya, no? So, kung kukuha kayo ng bagong English test, do your best, guys. Mas mataas, syempre, mas maganda. Okay? Pero ang sabi po last time is level 4. May nabasa akong isang immigration website na nagsasabing level 5 daw this time. Wala pa namang binanggit no? Pero basta po, exceed nyo guys, pataasin nyo pa. Okay, current employment. You have to be employed in Canada in any job that exists in the National Occupational Classification Code or NOC. Do you know your NOC, guys? And your tier level? Sa NOC code ninyo, guys, yung second digit is your tier. So, kapag yung second digit ay 1, then you are in tier 1. Be employed by someone else, meaning you cannot be self-employed. You are being paid. Hindi po pwede ang volunteer job. Okay? And be working with authorization. Of course, kapag may work permit ka, then you are officially working for an employer. Okay? Work experience. Noon po, 1-year work experience ang sinabi. 1,560 hours in the past 3 years. Pero, ang sabi may strong roots in Canada. So, hindi natin masabi kung ilang years of experience ang hihingin nila. Basta at least may 1-year experience na kayo. Okay na yon. Ano? Your work experience must include the main duties and all the essential duties na nakalista po sa inyong NOC. Kaya guys, basa-basahin yung NOC ninyo. Madaling makita Search lang nyo sa Google. What is the NOC of welder? What is the NOC of
nurse. What's the NOC of PSW? Mga ganun, no? And then, basahin nyo yung kung lahat ng nakasulat doon na duties ay ginagawa ninyo, then, pasok kayo. Kasi ito po ang sinasabi dito. Alright? Baka po sila ay magbigay ng mga eligible jobs only. Kasi last time po, nung 2021 TR to PR, ay naglabas po sila ng mga eligible occupations na marami. So this time, dami-dami ho guys. So tinitingnan ko sa website. Ang dami. But this time, I think it will be more selective. Ano ho? Kaya abangan natin kung ano-anong mga trabaho ang eligible lamang dito sa TR to PR program na ito. Be ready guys to secure important documents mula sa inyong trabaho. Halimbawa po ay ang inyong mga payslip ninyo, mga pay stub na ganyan, at saka yung certificate of employment, no? Yung mga ganun po. Kasi kakailanganin niyo yan sa inyong application. Hindi pa rin natin guys alam kung kasama rito ang mga nasa PGWP o yung mga dating international students, no? Mga former international graduates. So, in that case, kung sakaling mapapasama po muli ang mga international students, then of course, you should have your school record. No? School record. And then, kung kayo ay internationally educated, nag-aral sa ibang bansa, maybe you will need your ECA. Ang ECA naman guys ay 5 years ang visa. Kung noon ay nagkaroon kayo na ng ECA, then pwede pa ninyong gamitin yan. Yung English test lang po ang 2 years ang visa. So, kung paso na ang inyong English test, you need to take another one. At kung gusto nyo pataasin ang inyong previous na score sa English test or French language test din, malamang po na kasama rito ang French language. Kaya, kung meron din kayong skills sa French, magandang may result din ho kayo. So, what I'm saying po ay i-update ninyo guys ang inyong mga record para kayo ay ready na. Okay? And then, ang sabi nga dun po sa brief description ay kailangan ay yung mga nagbabayad na ng tax. Then, you should have your assessment ng previous ninyong pagbabayad ng mga income tax ninyo. Ano ho? And may roots na kayo sa Canada. Roots, that means yung address ninyo, saan kayo nakatira, yung mga ganun, ano ho, yung proof of address kung tawagin. Yung mga importanteng dokumentong kailangan pong ready na. Ano so yun guys, ang mga tips ko sa inyo sa paghahanda kasi mahirap po na pag inopen yung program, saka pa lang kayo maghahanap ng mga dokumento, maiiwan po kayo ng race. You will have difficulty in catching up with the race. Naalala po ba ninyo last June, nung nag-open ang home care worker program? Sa bagay, mas kaunti lang po yung pinapasok noon. Pero guys, less than 4 hours, puno po agad. No? So once the maximum number is filled up, close na po ang portal. Hindi na kayo makakahabol kung huli kayong nag-prepare. Alam ba ninyo na sa ngayon, pati mga immigration consultants ay may mga kliyente na nag-aasikaso ng TR to PR na ito. So, kung kaya naman ninyo ang DIY, have all your documents ready. Ilagay na po ninyo sa inyong computer at ilagay sa mga files ninyo dyan, sa mga folders ninyo. So, during the application ay madali po ninyong makukuha ang inyong mga dokumento. Ano ho? Hindi pa man tiyak kung kayo kasama sa mga eligible to apply here, at least you are trying na naghahanda ho kayo dahil you don't want to lose the chance. Ano ho? Yun namang how to apply guys, is I think it's too early to tell you, pero yung ginamit po nilang sistema noong nakalipas, and it's also halos pareho din naman sa ibang mga applications kung nagkaroon na po na kayo ng karanasan ng pag-apply. Ano ho? So ang sabi dito, make sure you're eligible. That's number 1. Get ready to apply. That means get ready to apply. Ready na ang mga dokumento ninyo. Create your account and document checklist. Download your forms. And download your forms tapos pipilapan po ninyo yung mga forms. Get your fingerprints and photo taken. Pay your fees online and submit your application. Yun po yung proseso. This time, the 33,000 will be filled up quickly. Yan po ang ating nakikita dyan dahil sa dami po ng interesado dito. So, yun guys ang ating gustong i-share lang sa inyo ngayong araw na ito. Sana po ay nagkaroon kayo ng kaunting impormasyon mula kay Ate Menchi. Kung nagustuhan niyo ang ating paksa, thank you very much sa inyo. And please subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa mga subscribers na maraming salamat po sa inyo. You can also support me by being a member. Please click the join button guys.
And thank you sa ating mga channel members. Gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. May bago tayo, si Jepons JFY Darters. Thank you, Jepons, for signing up. Also, thank you kay Jency, Joy, Gabriel TV, Nanette Lapira, Ariandel Malinaw, kay Marjo Jumento, Marlo Quasay, Corazon Pinene, Marciano at Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. Yun na po muna. Hanggang sa susunod nating edisyon na naman ng Menchie's Fit Can Life. Sa Ate Menchie po from Toronto. Maraming salamat. Bye everybody!